Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, September 8 na po 2025, posibleng banta ng panibagong bagyo pabubuo sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Walang anumang sama ng panahon or bagyo, low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mag-ingat sa banta ng easterlies at gayon din sa mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi, possible pa rin ang biglaan at malawakang pag-uulan. Well, kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Kaibigan, kabayan, kapatid, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-live radar natin. Sa ngayon ho kasi ay wala tayong minomonitor na active na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero nananatili pa rin sa ating live radar o sa system natin etong dating bagyo na si Lani. Sa ngayon, medyo malayo na siya. Merong 750 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. At meron pa rin namang lakas na 85 kilometers per hour kung makikita nyo sa ating radar mga kaibigan. Bumubugso pa rin ito sa 105 kilometers per hour pagkilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang habagat ho or southwest monsoon ngayon ay nawala na sa radar natin dahil sa patuloy na paghina nito. Sa paglayo din, ito nga pong si Bagyong Lani. Ang nakakaapekto po ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa, mga localized thunderstorm at itong easterlies. So ano ba yung easterlies? Ito yung hangin na yan, makikita nyo. Yan po yung hangin na nanggagaling o mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Yan ang nagbibigay ng sama ng panahon, ngayong araw ng Lunes sa silangang bahagi ng Visayas. So balikan natin mga kaibigan at alamin natin kung may panibagong low pressure area or bagyo na mabubuo sa mga susunod na mga araw. So dito muna tayo sa tinatawag natin na forecast weather conditions. Babalikan natin yan. Sa area ho ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Calabarzon, ang Mimaropa, ang Bicol Region, ang Visayas area, at ilang bahagi ho ng Mindanao ay apektado po sa ngayon ng easterlies. Itong hangin na yan mga kaibigan, mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, tinatawag ho yun na easterlies. So possible pa rin ngayong araw ng Lunes ang mga isolated rain showers or thunderstorm. Kapag sakaling umulan ng malakas, bandang hapon at sa gabi, posible pa rin ng mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area. Pero ang malaking bahagi ho ng Luzon sa Metro Manila, Visayas at Mindanao, yung malalaking parte ng lugar na yan, diyan po mga kaibigan, makakaranas naman tayo ng magandang panahon, malinsangan, mainit, simula umaga hanggang sa tanghali. Pero may mga posibilidad pa rin ng mga kaulapan bandang hapon at sa gabi. Usually kapag walang habagat, mga localized thunderstorm ang ating kalaban. Ang pumapalit o sa habagat ay etong easterlies. At ngayong week na ito, makakaranas tayo ng tinatawag na monsoon break or pansamantalang pagkawala or paghina ng habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ito na yung chance natin para ho mag-asikaso, maglaba ng ating mga damit, yung mga kumot natin, lahat ho yan, yung mga hindi natuyo dahil ilang linggo din tayo, ilang araw din tayo na tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan. Ngayon may chance tayo para i-check yung ating mga bubong para doblehin kung may mga tagas ba, yung mga light materials pwede natin palitan. So sa ngayon titignan natin mabuti. Bukod po dito sa dating bagyong Lani, actually malayo na to, dapat nga hindi na natin ito minomonitor, pero nasa weather system pa rin natin kasi meron pa rin siyang spiral clouds at banta pa rin yan dito sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon wala tayong panibagong bagyo pagkatapos itong si bagyong Lani, pero ang posibilidad nito may mabubuong panibagong low pressure area o cloud cluster dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa or possible din dito po sa may bandang silangan po ng Luzon. Ang tendency mga kaibigan, kung may mabuong low pressure area dito, dahil wala tayong habagat ngayon, meron lang tayong easterlies dito sa silangang bahagi ng ating bansa, ang posibilidad dito, mga cloud cluster mabilis ang malulusaw, mga LPA mabilis hong malulusaw. Bakit? Hindi ho sila magde-develop dahil po walang habagat na tutulong or magpapalakas sa kanilang sirkulasyon. Yung high pressure din dito sa taas mga kaibigan sa may bandang hilagaan ng Luzon ay nawala na din, unti-unti na rin pong humina.
So kahit sabihin natin nasa tag-ulan tayo, no, at ayon na rin sa pagkatala ng Pag-asa, nasa 2 hanggang 4 na bagyo ngayong September, no, nakakadalawa na tayo at nasa first week pa lamang po tayo ng September. Kung pagbabasihan natin yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, so week 2 ng September, posibleng may mabuo na panibagong mga low pressure area, pero lahat naman po yun ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. So ngayon, malaking parte ng Metro Manila, Luzon ay medyo ligtas po nga sa malawakang pag-uulan. Nakita nyo naman kahapon, bandang hapon lamang, no? At sa bandang gabi nagkaroon ng mga mahihinang mga pag-uulan, light to moderate rains lang yon. So hindi po natin dapat ikabahala. So ngayon, ang susunod po na bagyo kung sakaling may mabuo dito sa may bandang silangan o kanlurang bahagi ng ating bansa, para din po nakahanda kayo, tayong lahat, no, ay tatawagin hong bagyong Merasol. So nakita nyo, babae yung pangalan, no? Etong Lani ay mahina lamang yan. So kahit papaano, kung titignan nyo, no, tulad ng sinabi natin noong nakaraan, mayiging typhoon category ang isang bagyo na ito o lalakas sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, which is nangyayari na nga po ngayon ito kay Bagyong Lani. At kapag kami nabuo naman ng panibagong bagyo, agad-agad yan malulusaw hanggat hindi po bumabalik ang epekto or hindi lumalakas ang habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero ipapaalala ko sa inyo, ang habagat po o monsoon break, hindi yan tumatagal ng mga isang linggo na wala, no? Mga ilang araw lamang yan, minsan isang araw lang, tapos kinabukasan, bumabalik na po yung monsoon break. So pag nabalitaan natin, no, pag nalaman natin yung monsoon break, ibig sabihin nito, pahinga tayo sa pag-uulan. Bakit daw po ba yung mga LPA, mga cloud cluster, hindi ba yan kaya magpaulan? Kaya ho nila magpaulan, pero sa limited lamang po ng mga lugar. Tulad na lamang pag apektado ng bagyo ang silangang bahagi ng ating bansa, dito sa may bandang Mindanao, pag dyan tumama ang pinakasentro, trap ng bagyo, hindi naaapektuhan ng ilang bahagi ng Luzon dahil nandun lamang ang ikot or yung sirkulasyon ng spiral clouds o hangin nga po ng isang sama ng panahon. Kung makikita nyo naman, etong easterlies, hindi natin ito dapat pangambahan. Pero syempre, maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. May scenario tayong kino-consider dito. So ano yon? Unang-una, ang easterlies ay pwedeng sumabay sa localized thunderstorm tuwing hapon. Kung mapapansin nyo, sobrang init sa umaga, sa tanghali, tapos bigla na lang bubugso ang malakas at malawakang pag-uulan pagdating ng hapon. And usually, magsisimula yan sa oras po ng alas 2 hanggang alas 5 po ng hapon. At minsan tumatagal po yung mga pag-uulan ng 1 hanggang 2 oras na minsan yung pinakamatagal. Kaya pinag-iingat po yung parte ng Metro Manila. Alam nyo, sa Metro Manila, ngayon talaga, isang bugso lamang ng pag-uulan, no, malalakas, no, ay nagbabaha na. Dito naman sa area ng Visayas, medyo safe tayo dito dahil nga po napapagitnaan tayo. Yung easterlies kasi may sirkulasyon siya ng hangin dito nga po, no, pasilangan po ng Luzon. Ang Mindanao naman ay apektado yan ng mga localized thunderstorm. So kahit sabihin natin na walang bagyo, walang LPA, hindi tayo dapat magsaya. Tandaan ho ninyo na nag-announce din ng Pag-asa nung nakaraan lamang, nakaraang linggo, na La Nina season tayo, no? Pag sinabi natin tag-ulan na yon, ibig sabihin magiging handa tayo sa mga pag-uulan o mawalawakang bugso po ng pag-uulan. Alam ko mga kaibigan, mga kababayan, na nag-aalala din kayo sa sitwasyon natin kasi kapag may nababalitaan kayong bagyo, hindi naman lahat yan ay nagiging malakas. So sa pagtatala ng Pag-asa, September 2 hanggang 4, meron pa tayong dalawa na i-monitor posibleng pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ipapaalala ko na hindi lahat ng mga bagyo na yun ay malalakas. Nakita nyo si Bagyong Lani, ay mahina siya, tropical depression siya. Dito siya nabuo sa may bandang kanlurang bahagi po ng Luzon. At nakita nyo isang ganap na tropical depression, lumabas ng PAR makalipas lamang ang isang araw. Do sumabay siya sa epekto ng habagat, pero ngayon hinatak niya. Alam nyo, marami nagtataka bakit daw nagkaroon ng monsoon break. Dito 'di ba nakita nyo sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa, nandito yung epekto ng habagat or southwest monsoon. Nandito yung isang bagyo, si Bagyong Lani. Hinatak po lahat nito nga pong si Bagyong Lani, ang pressure ng hangin. Sumabay dyan yung habagat. Kaya naman ngayon wala siya. Pumalit naman ng easterlies. Kaya hindi pa rin tayo maging kampante. Dapat maging kampante sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So kahit walang bagyo, ano ba ang dapat natin gawin? Unang-una,
lagi po kayo mag-antabay sa aking mga ina-update sa lagay ng ating panahon dahil napaka-importante na may alam tayo, no, sa mga lugar po na apektado. So, uulitin ko yung area ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Ang nakakaapekto dyan, no, easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Huwag kayong malito, porkit umulan, sasabihin natin bagyo na agad. So, wag ganon. Nakaka-tense minsan pagka konting ulan lang, sasabihin agad may bagyo. Posible naman o pwede namang sabihin na thunderstorm lamang, mga localized thunderstorm. So, tulad na aking sinasabi, maging handa, maging alerto, dapat laging alam ang lagay ng ating panahon. Pangalawa, i-safety natin mga importanteng gamit, lalo na ngayon at medyo makakaranas tayo ng konting pag-aaraw, pero may mga posibilidad pa rin ng pag-uulan, hindi pa rin tayo safe. Yung mga importanteng papeles, dokumento, itabi na natin ng mabuti. At pangatlo din mga kaibigan ko, yung mga nakatira po malapit sa mga bahaing lugar, doon sa mga landslide prone area, malapit sa paanan ng bundok, malapit sa ilog, mag-iingat tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari kapag merong malalakas na pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. So hindi pa rin tayo ligtas dahil ang mga localized thunderstorm, bugsuan yan. Alam nyo yun, nangyari sa Quezon City. Isang malakas na pag-uulan, katumbas ng 5 araw na ulan, yan nga po sa Metro Manila ang nagpabaha. So, ayaw naman natin mangyari yung ganon. So, porket umaaraw, wag tayong maging kampante. At eto, dadagdag ko din, mag-imbak tayo ng pagkain. Ngayon, kaya naman natin, yung may mga pera, yung may mga extra, bilhin nyo ng pagkain, wag nyo na ibili lang kung ano-ano pa, o mga pambisyo pa. Wag na yun. Pagkain, dahil importante yung ating kabuhayan, no? Ang buhay natin, yung safety natin, mas importante yan. So, tulad na aking sinasabi, idadagdag ko din po mga kaibigan, i-check ang mga light materials. Ngayon, yung mga bubong nyo na may butas, lagyan na ng Bulkasil para sa safety natin. Pag umulan, hindi na tayo mapeperwisyo ng pare-pareho. So, yung panghuli natin mga kaibigan, ipanalangin natin sa Panginoon yung consistent po na ganitong panahon sa atin. Walang bagyo, walang habagat, do merong easterlies, ito hindi naman masyadong banta sa ating bansa. So, i-take ko po ulit ang opportunity sa mga oras na ito, sa araw ng Lunes na ito, September 8. Mag-share po ulit ako ng Bible verse. Ma'am Flor, kung nakaabot ka dito, at yung iba nating mga kaibigan, na kababayan natin na kasuporta, please mag-comment po kayo sa baba, no? At i-comment po ninyo kung taga saan kayo. At babasahin ko yan isa-isa sa next update natin. So, narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, kapatid, narito po ang sinasabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ng Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo iyon. So, amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti, no, ng ating Diyos at binibigyan niya man tayo ng pagsubok sa ating buhay. Yun ho ay kayang-kaya natin. Napakalinaw. Wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ng lahat ng tao. Ang iba kasi sa atin, maraming sinasabi, nangungwestiyon sila, bakit daw po sila lang ang madaming pagsubok. Very clear na hindi lang tayo ang nakakaranas ng pagsubok, lahat tayo. So, iba-iba lamang pero halos same din lahat yan, mga pagsubok din po natin na maituturing about sa pera, sa family, sa love life, sa relationship, sa asawa. Problema po yan lahat mga kaibigan, sa kalusugan. Lahat ho yan ay dinadanas ng mga tao at hindi ho yan ipapahintulot ng Panginoon kung hindi natin makakaya, no, na higit sa ating limitasyon. Bagos bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So may mga nagsasabi, paano naman daw yung mga kinukuha ang pamilya na wala ng mahal sa buhay. Alam niyo mga kaibigan, nangyari na rin sa akin yan. Nawalan ako ng mga mahal sa buhay. Pero nakikita ko yung good side na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kung malalaman natin yung mangyayari, no, pagkatapos natin mawala sa mundong ito, merong naghihintay sa atin yung buhay na walang hanggan, yung paraiso kasama ang ating Panginoong Hesus. So, siyempre, parang sa part natin bilang tao, masakit talaga na ganun ang mangyari. Mawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero lahat ho yan ay nararanasan ng mga tao, no? Ng mga nawawalan ng mahal sa buhay. Lahat po yan, hindi lang tayo mga kaibigan nakakaranas. So, iba-iba lamang ng senaryo. May nauuna lamang, may mga nahuhuli. So, yung mga nakaka-experience ng ganyan, mas nauunawaan nila ang plano ng Panginoon sa kanilang buhay.
So sa atin minsan ang problema lang natin wala tayong makain. Paano hindi mawawalan ng pagkain? Hindi naman kasi nagtatrabaho, hindi gumagawa ng paraan. So kung kikilos tayo, may paraan, no? Kaya nga sabi, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. Makakaya yon, yung tipong nagutom ka lang, problema na agad. Kikwestiyonin mo na agad ng Diyos. Pero kung hindi ka naman nagkatrabaho, minsan naiinggit tayo sa iba. Ang ganda-ganda ng buhay, may sasakyan, maganda ang bahay. Pero ikaw, anong ginagawa mo para ma-achieve yung ganon? Sila kasi nagsisikap, naghihirap, no? So dapat hindi po tayo mainggit. So napakabuti ng Panginoon dahil pinapakita niya sa atin yung mga bagay po na dapat nating maunawaan na kapag may mga pagsubok, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Tulad ngayon, magpasalamat tayo sa Diyos dahil wala ho tayong bagyo na minomonitor. May mga nakaraang bagyo na dumaan, hindi naman tayo sobra o direktang tinamaan ng mata ng bagyo at safe po ang ating pamilya, no? Meron mga binabaha dahil naman yun sa kagawgawa, no, na mga ibang Pilipino, yung mga nangungurakot, sila ho ang may kasalanan dyan, mananagot sila sa Diyos sa ganung pong bagay. So kaibigan, kabayan, kapatid, short update lamang yan and Bible verse po. Ako'y lubos na nagpapasalamat kung nakaabot ka sa pinakadulo ng video natin na ito. And maraming salamat. Please comment down below naman. Importante sa akin, malaman ko kung taga saan ka para na monitor natin ang ating mga viewers. Maraming salamat po. Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat.